Sabihin na natin tao yun. Paano may nakapasok? Sinigurado niyo bang lock yung pinto? Hindi ako sigurado eh. Di pabaya kayo. Hoy! Baka nakakalimutan niyo na inatake sa puso yung nanay ko dahil sa bulok ng building, bulok ng elevator. Walang choice ang 76 years old kong nanay umakyat hanggang 18th floor. Makauwi yan sa bahay niya. Nangahayos kayo. Kayo pang may dalang manisi. Kung hindi bulok ang building niyo, buhay pa saan ang nanay ko. Hoy! Huwag mo ako mumurahin. Hindi mo ako pinalalamon. Ay, talaga! Sa laki ng katawan mo, mahihirapan akong palamunin ka. Baka kulang pa sa'yo isang sakong bigas sa isang araw. May dito ka, ha? Baka di namatay nanay mo kakakit na hagdan. Baka namatay siya dahil sa mabantot mo ugali. At saka hindi kasalanan ng building na matanda na nanay mo at 18th floor ang unit niyo. Hoy, wala kang common sense. Sino sa nga magkakali ng building na may first floor tapos laging sira ang elevator? Sino? Di kami, may angal. Sir Larry, grabe no. Patay na talaga yung lola. Wawa naman. Ibig sabihin, multo na lang talaga yung nakita mo? Maya-maya, alis na ako dito. Ayoko na talaga. Natatakot ka ba, sir? Hindi ako pakali. Sa bagay, kung ako rin makakakita ng multo, Tara na, tumaas tayo. Maningin pa kita ako. Sir, teka lang. Bakit? Pwede palibre ng coca at saka ng isang yosi. Isa lang. Abusado ka na. Sige ba? Halit ka naman na, di ba? Thank you. Napasakay na kami sa elevator ni Pride. Naayos ng elevator pero mukhang bibigay pa rin sa kalumaan. Pero kahit delikadong masira, punuan pa rin ang tao sa loob. May nakaitim na babae ang sumakay. Wala itong emosyon. At parang isa siya sa mga nakaitim na babae na nakita ko kahapon. Sa 13th floor siya bababa. At pagbukas ng elevator, mumungad ang nasa 5 nakaitim na babae. Mga nakabang sa pinto ng elevator. Lahat sila walang emosyon. At kita rin ang mas marami pang nakaitim na babae na nagkukumpulan sa loob ng kanilang unit. Isa sa mga nakita ko ang babaeng nakatitig sa akin kahapon. Hinahabol niya pa rin ako ng tingin kahit nagsasara na ang elevator. Natulala ulit ako ng mga panahon yon. Nawala sa isip ko ang pag-iimpake at natuon ang pag-iisip ko sa babaeng nakaitim. Sir Larry, natulala ka? Nakakita ka lang ng mga magagandang babae. Masama ulit pakiramdam ko. Para bang kumukulo yung tiyan ko? Hindi ka pa kasi sanay sa tinda sa baba. Ganyan talaga dun. Kalahating pagkain, kalahating mikrobyo. Tara, pagtimpla kita ng kape para mamatay ang mikrobyo na kain mo. Pagdating ko sa unit, parang isinuka ko lang lahat ang kinain ko sa karinderya. Mababait naman ang roommates ko at inalalayan nila ako. Ibang klase ang pakiramdam ko. Parang hangover pero may nararamdaman akong parang tinusok-tusok ang tiyan ko. Gusto na akong dalhin ang mga kasama ko sa ospital. Pero tinatanggihan ko dahil alam kong lilipas din ang sama ng pakiramdam ko. Sa kama ni Jojo sa lower deck muna ako pinahiga para mas hindi ko kailangan umakyat baba. Sinubukan kong magpahinga hanggang sa makatulog ako. Gabi na nang magising ako at pagdilat ko. Isang babae na nakaitim ang bumungad sa harap ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito?
Uy, Sir Larry. Gising ka pa pala. Okay ba ang true love kiss? Ano pinagsasabi mo? Ano nga ulit pangalan mo, ma'am? Magdalena. Ayun, biruin mo, nakakalimutan ko pa yun. Magdalena na nga lang. Ma'am Magdalena, si Larry. Sir Larry, si Miss Magdalena. Ano lang yan? Sir Larry, nabanggit kasi nito si Sir Brian. Nakita mo daw sila mga nakiting sa 13th floor. Kaya naisip ko na baka sila yung nakasibang sa'yo. Nangyado naman si Ma'am na malakas ang usog niya kaya siya yung pumunta rito para malawayan ka. Uy, malalaw kaya si Sir Larry. Sir Brian, dito ka tayo sa labas. Tulungan mo ako sa niluluto kong kanton. Paano ba yan? Maiwan muna namin kayo dyan, sir. Ma'am, salamat ha. Kasi mukhang effective na ako. Okay ng pakiramdam ko. Oo, baka nga nausog kita. Oo, nung nakausap kita kahapon. Nangyari din sa akin to eh. Akala ko yung matanda yung nakausap sa akin. Oo, nakita kita kausap siya kahapon sa hagdanan. Makikita mo rin siya. Oo. Alam mo, patayin siya. Oo, nagdidikanggan na. At pabalik-balik lang siya sa may hagdanan papunta sa kanyang tirahan sa taas. So, ibig sabihin, nakakakita ka rin ng multo. Oo, pati sa kwartong to. Nakikita mo rin ba yung nakabangon? Oo, kaya kailangan niya mag-ingat. Ang lalaking niya nagmamasid. Naghihintay. May sinusundo siyang isang buhay. May sinusundong isang buhay? Anong ibig mo sabihin? Isa sa mga tumutuloy sa kwarto na tuminod. Malapit nang mamatay. Baka ako yun. Sa problemang dinadala ko ngayon, baka ako nang sinusundo niya. Hindi natin alam. Masyadong mapaglihim si kamatayan eh. Ang Diyos lang ang dapat nating pagkatiwalaan. Hindi kasi ako naniniwala sa mga inyo. Hindi kasi ako naniniwala sa Diyos eh. Kung ganun, kinukwestiyon mo yung buo mong pagkatawat na nilalang yung pagsilang. Kasalanan ito, Larry. Teka, isa ka bang madre? Hindi. Grupo kami ng mga kababaihan na pinag-isa ng pananalig sa Panginoon. Bakit kayo nakitig? Dahil naniniwala kami na ang itim ay simbolo ng katahimikan, kapayapaan at kapanalan. Oras na para sa aming panggabing pagdarasal. Hanggang sa mangyayari. Umalis si Magdalena sa kwarto pero malaking palaisipan ang iniwan niya sa akin. Ang tungkol sa kamatayan, ang pananalig sa Diyos, at sa relihiyon na kanyang pinagbibilangan. Nagpunta ako sa labas ng bintana. Madalas itong sinasampayan ng damit. At pwede kang bahagyang lumabas sa barricade para mas masilayan ang lawak ng syudad. Habang tinatanaw ang matataas na building at ang Manila Bay. Sumasabi sa aking isip kung ako nga ang tinutukoy ni Magdalena na sinusundo ng lalaking nakabarong. Hindi pa rin ako umuwi sa probinsya. Dahil takot ako sa katotohanan pinagtaksila ako ng aking asawa. At sa takot na ito, gusto ko na lang itong takasan at tuluyang lisanin ang mundong ito. Pero tulad ng sinabi ko kay Bryle, kung pag-asa na lamang ang pwede nating panghawakan, bakit di pa natin subukang maniwala? Baka naman may maganda pang pwedeng mangyari. Bumalik ako sa kamar ni Jojo at nakita ko ang maliit na leaflet na iniwan doon. May cruise na graphics to at may mga dasal na hindi ko maintindihan. Sigurado akong naiwan ito ni Magdalena at ito ang ginagamit niya sa pagdarasal. Kaya dali-dali akong pumunta sa 13th floor para isauli ito sa babae na